Magandang tanghali po at welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. So update po muna tayo dito sa ating bagyong Shoni at silipin na rin natin yung ating low pressure area dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaninang 7:50 ng umaga, ito pong bagyong Shoni ay tumawid dito sa Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, yan po ay kumikilos, pakanluran, at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Napanatili po niya ng kanyang lakas na severe tropical storm na may lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour mula sa gitna at kung minsan may pagbugso yan na umaabot sa halos 115 km per hour. Posibleng mamayang gabi, nasa labas na po yan ng ating power line. At habang nasa West Philippine Sea itong bagyong Shoni, asahan po natin ang tuluyan niyang paghina dahil papasukin po yan ng malamig na hangin mula dun sa ating northeasterly wind flow. So tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, nakakaranas pa rin ng masungit na panahon ang area po ng Itbayat maging dito sa Batanes dahil medyo malapit po sila sa gitna nitong bagyong Shoni. Maulap naman at kung minsan may kasamang pag-ulan ng areas po ng Calayan at Babuyan Group of Islands maging dito sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Kasama na rin po dyan ang hilagang bahagi po ng Cagayan dyan po sa may area ng Apari. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, maging ang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay makakaasa po ng maaliwalas at magandang panahon. Magpapakita po ang ating haring araw, pero wag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong dahil posible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. So tingnan naman natin itong low pressure area na posibleng maging bagyong Tonyo. Narito po yung ating low pressure area na posibleng maging bagyong Tonyo. Kung ikukumpara natin ang structure o katangian nitong low pressure area natin dito sa bagyong Shoni, yung bagyong Shoni po ay pabilog. Ito naman po ay buhaghag. Isa po yan sa katangian ng mga low pressure area o mahinang bagyo. Buhaghag pa po yung kanyang mga kaulapan. Dahil mahina pa po yung kanyang tinatawag na centripetal force. Ang centripetal force po yung puwersa paloob na nagpapabilog po sa ating mga bagyo. Yung malalakas na bagyo ay bumibilog po yan dahil lumalakas yung ating centripetal force at nagkakaroon pa yan ng mata. Kumpara sa mga low pressure area at tropical depression na buhaghag po yung kanyang mga kaulapan. At dahil buhaghag po ang kanyang kaulapan, kung mapapansin nyo dito sa ating low pressure area, meron po tayong advanced party na o meron po tayong nauunang kaulapan. Nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na to, pero yung kanyang kaulapan nag-i-extend na po malapit dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Mamayang hapon hanggang gabi, posible na po yung pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ang kanyang trough ay maaari na rin pong magpaulan dito sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao mamayang gabi. Hindi man malakas ang hangin na dala ng isang low pressure area o ng tropical depression, mas panganib po dito ang daladala niyang pag-ulan. Ito po ay patuloy nating babantayan dahil posible pang magbago ang kanyang lakas at direksyon. Pero asahan na po natin sa darating na weekend, magpapaulan po ito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong ating sama ng panahon ay posibleng tumawid dito sa Visayas area sa darating na Sabado at lalabas po dito sa area ng Mimaropa sa darating na Linggo. Kaya sana gamitin natin ang magandang panahon ngayong araw na ito para makapaganda sa maulang weekend hanggang sa darating na Lunes. For more weather updates and trivia, please follow this YouTube channel and follow na rin po natin yung ating Facebook account na Philippine Weather Trivia. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.